Magandang araw kapatid. Nais ko sanang ibahagi sa iyo ang kwento ng pag-ibig ng Diyos. Ang liwanag ay sumisimbolo sa Diyos. Siya ay ganap at banal at tayo ay kanyang iniibig. Ito naman ang tao, ito tayo. Nang tayo lighain, tayo ganap katulad ng Diyos. Ngunit nang pumasok ang kasalanan, ito nga ay naging ating kalikasan. Oo, tayo ay makasalanan. Sabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 3, Talata 23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang dilim ay sumisimbolo sa kasalanan. Dito tayo namumuhay. At ang kasalanan ito, ang siyang naghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Siya'y banal, tayo'y makasalanan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, at sino man na manampalataya sa kanya, paniwalaan at panghawakan ang ginawa niyang pagliligtas doon sa krus ng Kalbaryo, ang pangako niya sa atin, tayo ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Ayon nga sa Aklat ng Roma, Kabanata 5, Talata 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Namatay ang ating Panginoong Hesus, siya'y inilibing at ang kanyang libingan ay pinabantayan pa nga sa mga kawal, ngunit hindi siya nanatiling patay. Nang ikatlong araw, binuhay ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. Napagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan, at ang pagbabayad niya sa ating kasalanan ay nagkaroon ng kaganapan. Oo kapatid, binayaran ng Panginoong Hesus ang lahat ng ating kasalanan. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Hesus lamang ang daan sa kaligtasan, wala nang iba. Sa pamamagitan niya, napatawad ang ating kasalanan at tayo makakasama sa kaharian ng Diyos. Pero hindi sapat na ang mga bagay na ito'y malaman mo lamang. Kailangan ng isang hakbang o desisyon. At ito nga ay ang panaligan natin ng buong puso ang Panginoong Hesus at maniwala sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. Sabi sa Hebreo, Kabanata 4, Talata 2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Ayon sa salita ng Diyos, ang sino man ang manampalataya sa ating Panginoong Hesus ay mayroong buhay na walang hanggan at hindi hahatulan. Sabi sa Roma, Kabanata 6, Talata 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, ang iyong desisyon ay mahalaga. Maaring tanggapin natin si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at tayo ay may buhay na walang hanggan. O tanggihan ang alok ng ating Panginoong Jesus at tayo mapapahamak. Tayo ay mawawalay magpakailanman sa presensya ng Diyos. Kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Hesus, ito ang sabi ng Biblia. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, ngayon ang araw ng pagliligtas. Nais mo bang tanggapin si Hesus bilang Panginoon ng iyong buhay at sariling tagapagligtas? Sabi sa Roma, Kabanata 10, Talata 9, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Diyos Ama sa langit, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Ako'y sumasampalataya na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa aking kasalanan. At ngayon, Panginoong Hesus, inaanyayahan kita, pumasok ka sa aking puso at buhay bilang aking sariling tagapagligtas. Sa biyaya mo, Diyos, ako po'y susunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.